Si Damion ang sumalubong sa kanila sa labi. Wala na siyang mabasang pait sa emosyon nito. Sa nagdaang ilang araw, tanggap na rin ito marahil ang mga pangyayari o maaaring totoo ang sapantahan ni Renz na sandali lang masasaktan si Damion. Kumusta siya? Hindi niya may kubli ang pagkabahala sa tinig. Ligtas na sa panganib bagamat di pa matiyak kung ano ang pinsalang nagawa ng aksidente sa kanyang katawan. Unconscious siya. Paano bang nangyari? Si Vicky ang nagtanong. Lampas daw si Kuya sa speed limit ayon sa mga investigador. Hindi na ilaga ng kasalubong na jeep dahil collision ang nangyari. Grabe nga yung driver nung nakabangga niya. Nagtataka nga ang mga pulis na nabuhay pa si Kuya sa lakas ng impact. Nakagat ni Rian ang labi sa narinig. Kasalanan niyang lahat ng nangyari. Halos natitiyak niya kung bakit nawala sa katinoan si Renz habang nagmamaneho. Sa sobrang galit sa kanya, nagpasama sa silid na kinaroroonan nito. Hindi niya nagawang titigan ang binata. Nakabenda ang ulo nito at dugan pati mga bendang nakabalot sa katawan. Umiiyak siyang napalabas ng silid. Kung maaari nga lang ay akuin na niya si Renz sa kalagayan. Paano kung nagdulot ng grabing pinsala ang aksidenteng iyon? Hindi siya nito patatawarin habang buhay. 2 araw at 2 gabing halos na malayang unconscious si Renz. Saglit man ay hindi iniwan ni Rian ang binata. Hinahatda na lamang siya ng damit ni Vicky. Pangatlong araw nang magdilat si Renz ng paningin at siyang unang nakita. Tuwang-tuwa siya. Renz, ipinikit uli ni Renz sa mga mata. Get out, for God's sake, Rian. Get out. Hirap na sabi ng binata. Nag-aalala lang nagkatingin na sina Doña Salve at ang nurse. Pagkuway nakikiusap na bumaling ang nurse kay Rian. Miss, makakasama sa pasyente ang paurong siyang lumabas ng silid. Hindi na malayang nalaglag ang luha. Ipinagtabuyan siya ni Renz sa pagmumulat pa lang ng tingin. Ganon katindi ang pagkasuklam nito sa kanya. Walang nabago sa kanilang baryo. Bukod sa nagkaroon lamang ng ilang bahay na wala nang umalis sila, ay ganun pa rin ang lugar. Tahimik at nananatiling naiiwan ang panahon. Naiisip niya ngayon, naiiwan nga kaya o sinasadyang hindi magbago nang nagis na niyang pook dahil mas maligaya ang mga naninirahan doon ng ganoon. Buo pa rin ang kubo nila ni Aling Luding, tanging ang makapal na alikabok sa mga gamit at ang tumaas na damo sa paligid ang palatandaang nawala ng tumira roon sa loob ng nagdaang ilang taon. Ganoon na lamang ang pagtutol ng kanyang tiya Luding nang ipaalam niya ang balak na pagbalik sa baryo. Ang tiyo Luis niya ang kumumbinsi ritong makabubuti iyon sa pansamantalang kalagayan nito. Sa huli pumayag na rin ang kanyang tiya Luding sa kasundo ang hindi siya magtatagal sa baryo. Tumango na lamang siya upang makaalis na pagamat sa sarili hindi niya tiyak kung babalik pa siya sa Maynila. Hindi ba't sabi nun ng tiyahin ay kailangan niyang takasan ng pook na magpapaalala sa kanya ng masasakit na pangyayari. Kumpara sa kanilang baryo, mas maraming masasakit na alaala ang idinudulot sa kanya ng Maynila. Mabuti pa sa baryo nila, naroon ang kanyang santuaryo. Naroon si Elma na malaging tapat niyang kaibigan kahit masasabing itinakwil niya ito nang umalis sila ng tiyahin at hindi ipaalam kung saan patutungo. Kasal na ito ngayon kay Fermin at may 2 ng anak ang dalawa. Ang mga bata ang siya ngayong malaking katuwaan niya, isang babae at isang lalaki, magdadalawa at 1 taong gulang. Kapag tapos na siya sa maghapong gawain sa bahay at wala nang nalalabi kundi mag-isip, nagtutungo siya sa bahay ng mag-asawa. Nilalaro ang 2 bata, pares ng hapong ito. Hindi ka pa talaga natatakot mag-isa ron? Tanong na Elma nang tinutukoy ang bahay niya. Nilalaro niya noon ang pangalan nitong babae. Doon lang ako nakakatagpo ng katahimikan. Sabi niya na bahagyang natigilan. Naaawang napatitig sa kanya sa Elma, buhat sa mamimili ng palay sa bigas na nasa bilao. Ngumiti siya kahit pilit. Ganito siguro talaga ang swerte ko. Ang mapatulad sa tiya Luding, tumandang umiibig sa iisang lalaki. Alam na ni Elma ang nangyari sa kanya. Ikinuwento niya ng buong buo. Sana'y huwag kang umabot sa naging edad niya bago mangyari ang happy ending. Pagbibiro ni Elma. Kung magiging happy nga sa loob-loob niya, hindi na lamang niya kinontra ang kaibigan, bagamat alam niyang imposible nang mangyari ang iniisip nitong pagkakatuluyan nila ni Renz. Sa nasaksihan niyang galit sa kanya ng binyata, naiiling siya kapag naiisip na mapapatawad pa siya niyon. Idagdag pa ang posibleng maging kapansanan niyon paggaling. Ipinilig niya ang ulo. Ayaw niyang isipin iyon. Kina Elma siya naghapunan ng gabing iyon. Pagkakain nagpaalam na siya. Madilim na noon. At nag-alok si Fermin na ihahatid siya, ngunit magalang siyang tumanggi. Maliwanag ani ang buwan at gusto niyang magpahangin. Hindi rin siya nakumbinsi ng mag-asawa na doon na matulog. Nagmamadali siyang nanaog ng bahay at naunawaan marahil ni Elma na gusto niyang mapag-isa. Sa pag-uwi ay madaraan niyang patungong talon. Natigilan siya pagtapat sa landas na patungo roon. Bakit nga hindi gayong bilog ang buwan ng maalinsangan? Naisip niya. Ngayon pang wala namang magagalit sa kanya.
Maganang katawang lumiko siya patungong talon sa halip na dumiretso pa uwi. Pagdating sa talon ay nag-aalanganin siya kung mag-aalis ng damit o maliligo na suot ang damit. Sa huli pinili na rin niyang basain ang suot. Ilang saglit na siyang naglulunod sa tubig nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Iginala niya ang tingin, ulit walang nakita sa paligid. Ipinigsi niya ang ulo. Naisip na pinaglalaroan lamang siya ng guni-guni. Ibinabalik ang unang pagkikita nila ni Miss. Pinagpatuloy niya ang paliligo. Rian, mas malakas ngayon ang pagtawag. Paglingon niya si Renz ang nakita niya sa gilid ng talon. Hindi makapaniwalang umahang siya. Takot na paglapit ay nawala ang inaakalang pangitain. Napatakbo siya ng matiyak na naroon nga ang binata. Renz, sigaw niya habang palapit dito. Sinalibong siya ng matitupinong bisig nito. Umiiyak na napakulong siya sa mga iyon. Pagkaway nagtampo naman siya sa kaligayahan. Saka lamang niya naaalala ang huling pagharap nila sa ospital. Kaya napapitlag na kumalas dito. Hinanap niya ang anumang kapansanang maaaring naging resulta ng aksidente. Walang anumang palatandaan na disforma ang kaharap. Napangiti na rin si Renz sa pagkakatitig sa kanya. Talaga bang may mahi ka sa iyong talong ito at manamatanda ka na sa pagpunta-punta rito at tinatawag ka ng mga nuno sa punso kung bilog ang buwang pares nito? Ang paberong sabi, hindi ka nagalit sa akin? Natitili ang sabi niya. Gusto niyang maiyak sa kaligayahan. Kumunot ang noon ni Renz. Galit, hindi ako kailanman nagalit sa iyo. Noon lang siguro nag-walk out ka sa usapan natin, pero saglit lang iyon. Pero pinalis mo ako noon sa ospital. Nagtatakang sabi niya. Pinalis kita? Halos magsalubong ang mga kilay ni Renz. Samantalang sa pagmumulat pa lang ng mga mata ko, ikaw na agad ang gusto kong makita. Labis nga ang panlulumo ko nang wala ka. Naisip kong sobrang galit mo sa akin para di man lang ako madalaw sa loob ng pamamalagi sa ospital. Saka ko na lang nalaman sa tiya Luding mo na bumalik ka rito. Pagkalabas ko ng ospital ay sinundan agad kita. Kaya pala wala ka sa kubo ay narito ka. Sinigawan mo ko noon ng get out. Pagkakamali mo sa ikatlong araw. Naroon ka? May makapaniwalang tanong ni Renz. Hindi sinabi ng mama mo o ni Damion? Maaaring naisip din ng mama na galit nga nagtulak sa akin upang sigawan ka ng ganun. Kaya di na ipinamalang pagbabantay mo ng magaling na ako. Tungkol naman kay Damion, well, hindi ako makatiyak sa intention niya. Huwag kang mag-isip ng masama kay Damion. Natanggap na niya ang totoong ikaw ang mahal ko. Parang nahipnotismo si Renz. Titig na titig sa kanya. Ulitin mo ang mga sinabi mo. Hindi pa ba obvious na yun ang ibig sabihin ng pagbabantay ko sa iyo ng 3 araw? Madalas kong ipagdasal na sana'y matauhan ka agad para marinig ang pagsisisi ko sa nangyari. Pero bakit tumanggi kang sumama sa akin ng mga ibang bansa? Takang tanong ni Renz. Para kasing di ko matanggap na magsasama tayo ng di kasal. Nahihiyang tugon niya. Nakala mo ba ganun lang iniaalok ko? Parang di makapaniwalang tanong ni Renz. Hindi ba? Kung pinagkabalan niyong halongkati ng mga bagahe ko, makikita ninyo ang marriage license na kinuha ko. Bala ko ipakasal tayo bago lumipad. Isisekreto ko lang sana upang di may skandalo ang mama at si Damion. Pakakasalan mo ako? Waring hindi ganap na makalabas sa bibig niyang bawat kataga. Isinumpa ko yun sa sarili ng maranasang ihatid ka sa altar noong nag-iensayo para sa kasal ninyo ni Damion. Isinumpa ko sa sarili na hindi ko pahihintulutan sa ibang lalaki ka pa makasal. Kahit ang lalaking yun ay kapatid mo. Kung sino talaga ang mahal mo, maaaring magpaubaya ako. Pero napatunayan kung dinadaya mo lang ang sarili mo. Paris mo, itinatawa ko sa sariling, mahal pa rin kita ngunit bigo ako. Mahal mo ako. At ano pa ba sa palagay mo ang ibig sabihin ng mga aksyon ko sa simula pa lamang na malaman kong nakatakda kang pakasal kay Damion. Kaya nga ako nagmamadaling makauwi rito. May hinala na akong si Ria Noble na nakilala ko't gumulo sa aking isip ay pinipilit kong kalimutan ay ang binanggit ni Damion sa kablegrama. Bakit naman ako pinipilit limutin? Dahil di ko pa matanggap na natagpuan ko na ang babaeng magpapakain sa akin ng sumpa kung di magpapatali sa kasal. Isang babaeng taga-bundok pa. Natawa si Renz. Kinurot niya ito. Taga-baryo, oo, pero hindi taga-bundok. Kaya mo pala ko tinakasan ay dahil sa pag-aakalang galit ako sa'yo. Waring may naalala si Renz nang sabihin yun. Ipinagtabuyan mo ako nun sa ospital. Ano pa ang magiging kahulugan niyon? Natatandaan kong nagdeliryo ako nun. Ewan ko kung bakit naisip kong kasama kita sa kotse nang patungo na sa airport. Buong buo kasi ang pag-asa kong tutupad ka sa usapan. Pagkulat ko'y nakita ko nga ang mukha mo. Ang ibig kong sabihin sa pagsigaw na get out ay lumabas ka ng kotse. Sumungaw ang luha sa mga mata niya. Bagya siyang pinanindigan ng balahibo sa sinabi ni Renz. Kahit sa bingit ng kamatayan ay kaligtasan pa rin pala niya ang naiisip nito. Kung hindi pag-ibig ang kahulugan niyon, ay ano pa ba? Iniginaw ka ba? Masuyong tanong ni Renz nang maramdaman ang bagyang panginig ng kanyang katawan. Oo,
pagkukunwari niya upang himpitan lamang ni Renz ang pagyakap. Tayo na, pag-ayayaan ni Renz, kailangan makapagpalit ka na ng damit. Sinindihan niya ang ilaw pagdating sa kubo. Nagpalit siya ng damit at paglabas ay inabutang nagtitimpla ng kape si Renz. Kumulat ang noon niya nang makita ang dala niyang banig at unan. Not this time, umiiling na sabi nito. Ipinamula niya ang kahulugan ng sinabi nito. Nakangiting lumapit si Renz at hinaplos ang pising niya. Wala talagang nabago sa'yo, maging ang madalas na pagbablush. Binuhat siya nito patungong silid habang binubulungan. Renz, malamlam ang tingin ng binata na sabi niya. Bukas na bukas din pakakasal tayo. Inihiga siya nito sa pabagat ng tatabihan ay waring may naalala. Gusto kong pahabain mo uli ang buhok mo. Anito. Kung yun ang gusto mo, sagot niya. Akin ka. Bulong na rin habang hinahalikan siya sa pisngi. Napangiti siya. Alam na niya ngayon ang kahulugan ng mga katagang iyon. Hindi simpleng paghahangad lamang. Oo, ani ang tila. Nangangarap. Sa mga sumunod na araw sa kanyang buhay, alam niya naman nata na kiling ganun ang magiging sagot niya sa bawat gustuhin ng lalaking ito.